mga bata? Magandang hapon po, teacher. Ako pala ang inyong magiging guro sa Asignaturang Pilipino. Ako pala si Teacher Aiza Pinto. Maaari mo akong tawagin sa pangalang Binibining Aiza. Bago natin simulan ang ating pagtatalakay sa Asignaturang Pilipino ay maaari po ba kayong tumayong lahat para sa ating panalangin? In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us, and not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Muna kayong umupo at manatiling nakatayo para sa ating ehersisyo. Okay. Sabayan niyo lang ako. 1, 2, 3. Ako si Tiyang Puri, gamay o dako, kini ang bukanan, kini ang bukuan, o bubugan, mukulo-kulo, ihawon mo ako, o ibo-bo. Okay? Magaling mga bata, maaari na kayo umupo. Mag-check muna ko na yung attendance bago tayo magtalakay ng ating paksang aralin ngayon. Alvin May Almendares, Ryzen Mar Almendares, Andrea Lynn Quinto, Crystal Mary Quinto, Cassie Quinto. Very good. At lahat kayo ay nandito. Ngayon naman, ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga patakaran ko dito sa loob ng ating silid-aralan. Ayaw ko nang maingay. Habang ako ay nagtuturo sa inyo, ayaw ko nang may magulo. Ha? Dapat nakikinig kayo para matutunan nyo kung ano yung tinuturo ko sa inyo. Naintindihan nyo ba ako mga bata? Very good. Ngayon naman ay magsisimula na tayo sa ating aralin. May sinusulat ako dito mga salita at kanina may binigay na ako sa inyo ng mga salita din na maaaring kapareho ng tunog sa mga isinulat ko dito sa ating blackboard. Ngayon naman, sino yung nakakuha ng salitang maaaring kapareho ng tunog sa salitang saging? Lambing. Maaari ka bang tumayo? Basahin mo po. Lambing. Saan po siya magkapareho ang tunog? Sa anong salita siya kapareho ng tunog? Saging. Maaari mo bang idikit ito sa tapat ng salitang saging? Magaling! So, susunod naman ay ang salitang bahay. Sino ang nakakuha ng kapareho tunog ng salitang bahay? Maaari ka bang tumayo kasi? Ano ang salita na inyong nakuha? Maaari mo bang idikit ito? Katabi ng salitang bahay? Luputa. Isipin ko. Magaling! Sa susunod naman ay ang salitang tulog. Alren May, ano ang nakuha mong salita? Kulog. Po, pakiulit. Kulog. Kulog. Maaari mo bang idikit dito sa ating blackboard? Isara. Sa Tagalog, isara. Ngayon naman ay gulay. Sino ang nakuha ng kapareho tunog ng salitang gulay? Crisel! Ano ang salita na iyong nakuha? Kulay. Pakiulit. Ang kulay. Kulay. Maaari mo bang idikit dito? Bakit? Ano pong nakakatawa? Wala po. Ngayon naman,
sa hapon na ito. Ano ang magiging paksa? Kung sa Bisaya pa, ano ang magiging kung sa kining topic na atong mabuhaton karon. Base aning halimbawa na binigay ko sa inyo, lahat ng sagot nyo ay tama, tugma. Magkapareho. Ano sa palagay nyo kung ano yung paksa o topic natin ngayon? Kasi, maaari ka bang tumayo? Tugma. Tama. Ang paksa natin ngayon ay ang salitang magkatugma. Dito, malalaman nyo at magkapagbibigay kayo ng mga salitang magkatugma sa tatalakayin nating paksa ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating pagtatalakay, gusto kong kumanta kayo ng isang pambata na kanta. Yung gusto nyo lang kantahin. Ano yung kanta na gusto nyo kantahin ngayon? Maaari nyo bang kantahin yun, mga bata? Sige po, simulan nyo na. Bahay kubo, kahit muntik, ang halaman doon ay sari-sari, sigamas at sigarilyas at mani, sitaw, bataw, katamin, odong, katula, upot, kalabasa, at saka mayroon ba labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya, sa paligid-ligid ay puno ng ligaw. Ano nga ulit ang pamagat ng kantang inyong ginawin ngayon? Bahay kubo. Ngayon, maaari ba kayong magbigay ng mga salitang magkaparehas ng tunog sa kantang inyong inawit? Alre, Mani at maaari ka po bang tumayo? patani. Ito. Ano pa yung mga salita na magkatugma sa kantang inyong inawit kanina lang? Kasi, hindi ko marinig. Sitaw, bata. Tama. Crystal, sa palagay ko ay mayroon kang sagot. Kanina ka pa kasi nagbubulong-bulong dyan. Maaari ka bang tumayo? Sa kantang inyong inawit, ano pa yung mga salita na maaaring magkasing tunog? Sige, Andrea Lee. Kalabasa, mustasa. Tama. Yung mga salita na yon ay sila yung mga paris ng mga salita na pareho ng tunog o magkatugma. Pero, maaari nyo bang basahin mga bata? Sige, simulan nyo na magbasa. Ang bawat ay sa salitang pinagdambal ay mga salitang magkatugma. Ito ay dalawang salita na parehas lamang ng una at huli, patinig o patinig, ngunit pagkaiba ang kahulugan. Madalas
So, sa gawain pala natin ginagawa kanina ay tungkol sa mga salitang magkatugma. Magkatugma ngunit magkaiba ang kahulugan. Tulad nga na sinabi nyo kanina na mustasa at kalabasan, di ba? Magkaiba sila ng kahulugan. Or sa English ba, meaning. Naintindihan nyo mga bata? Ito ay madalas nating napakikinggan sa mga tula at sa mga awitin. Kung napapansin nyo sa mga kanta na ating napakikinggan ay magkatugma. Ang mga halimbawa nito ay, meron akong halimbawa ng mga tula na maaaring may mga salita na magkatugma. Wala na ako. Wala. Yan naman ay may babasahin ako sa inyong tula at gusto kong tukuyin nyo kung ano yung mga magkatugmang salita sa tula na aking babasahin. Ang pamagat ng unang tula na aking babasahin ay Kay Gandang Araw. Ang araw, kung titingnan, may saya, may ngiti, dulot ay pagbati. Ligayang luwalhati, parang sinasabing tayo'y magmadali, pagkat ang ginto ang bawat sandali. Sa tulang Kay Gandang Araw, ano yung mga salita na magkatugma? Kasi, Magmadali sandali. tama. Magaling. Crisel. Dulot bawat. Mali. Hindi yan magkatugmang salita. Gimaan ka ng uko. Sige. Titingnan niyo kung ano yung magkatugmang salita na nandyan sa tula. Andrea. Pagbati, luwalhati. Ano? Pagbati, luwalhati. Tama. Luwalhati yan. Kulang ng letter L. Tama. Ang mga salita na inyong binanggit ay sila yung mga salita na magkatugma sa tulang Kay Gandang Araw. Dito naman sa tula na bahagi ng katawan, maaari nyo bang basahin mga bata? Ako, teacher. Basahin mo. Sa ating pagsulat, kamay ay gamitin at ang paa naman sa panglaban natin. Ang dalawang mata sa ating pagtingin, gamit sa pagkain ating mamimili. Sa tulang bahagi ng katawan, ano yung mga salitang magkatugma? Alre. Pagtingin at pagkain. Pwede, tama. Raisin? Sige, maaari ka bang tumayo, Raisin? Ano yung sa tula na bahagi ng katawan, ano yung salita na magkatugma? Gamitin natin. Tama. Lahat ng inyong sagot ay tama. Ngayon ay natukoy nyo na kung ano yung mga salita magkatugma. Ngayon naman ay magbibigay ko ako sa inyong gawain. Makinig muna mga bata. Sa gawain ito, may direction o panuto. Pagbigay ng dalawang pares ng salita at gamitin ito sa pangungusap
pangungusap. So may binigay akong halimbawa, isang halimbawa, pera, para. Dahil gagamitin niyo ito sa pangungusap ay may ginawa akong pangungusap sa halimbawang pera at para. Nag-iipon ng pera si Nina para sa kanyang ina na may sakit. Ang gagawin nyo ay tulad nito. Magbibigay kayo ng dalawang pares na salitang magkatugma at gawin yung pangungusap tulad nito. Maaari na kayong magsimula mga bata. Magbibigay ako ng hanggang 10 minuto para masagutan nyo o magawa nyo ang gawain na binigay ko. Tapos na ba kayo mga bata? Oh, teacher! Maaari nyo magpasa sa akin yung mga sagutang papel nyo. Ayusin mo yung upuan, right there. Andrea, kunin mo yung natitira papel na ipinasa mo. Dahil mamaya ko pa titingnan kung sakto yung mga sagot nyo. Right then, yung paa mo, ipatong sa lamesa. Ngayon naman ay pupunta tayo sa talakayan kung saan kayo mismo ang magbibigay ng nagkatubang salita sa mga salita na inilagay ko dito sa pisara. Sino yung gustong, sandali lang. Kung sino yung makasagot ng tamang sagot, bibigyan ko ng 2 piraso ng candy. So, may 5 salita ako na may ilagay sa pisara. Tapat, damit, sala, paaralan, at buhok. Ngayon naman, sino ang pagbibigay ng katumang salita ng salitang tapat? Ako po, teacher. Sige, Andrea din. Dapat. Paari mo ba isulat dito katapat dito sa pisara katapat ng salitang tapat? Damit. Sa palagay mo ba, Andrea Lynn, tama ang isinulat mong sagot? Bakit? Di maaari kang magsalita ng Bisaya. Kasi po, dapat. Dahil sila ay tama. At dahil dyan, dahil tama yung sagot, ay nanalo ka ng 2 piraso ng candy. Sa susunod naman ay salitang damit. Sino yung gustong sumagot? Maaaring pumunta dito sa harapan at isulat yung tamang sagot o yung natumang sagot ng salitang damit. Oh, Christine! Maaari ka ba pumunta dito sa harapan at isulat sa pisara ang iyong sagot? Hindi ko yun na to. Sa palagay mo ba, Christine, yung sagot mo ay tama? Sagutin mo po ako. Tama ba ang iyong sagot? Oo o hindi? Okay. Bakit? Damit. Dahil sila ay mga salitang magkatugma. Tama ang iyong sagot. At dahil dyan ay nanalo ka ng 2 pirasong candy. Susunod naman. Sino yung gustong sumagot ng salitang sala? Ali.
Bakit? Bakit nga? Sala at pala. Bakit tama yung sagot mo? Bakit? Pwede mo bang lakasan yung boses mo para marinig ng iyong mga kaklase? Pwede ka bang humarap sa kanila? Sige na, sabihin mo na sa kanila kung ano yung sagot mo. Dahil? Tama! Dahil dyan, mayroon kang 2 pirasong candy. Ngayon naman, ayan salitang paaralan. Sino yung gustong sumagot at gustong sumulat ng sagot nito sa pisara? Kasi ang ating binibining San Isidro 2020-30. Sa palagay mo ba kasi, tama ang iyong naging sagot na ang pasyalan ay siyang katugmang salita sa salitang paaralan? Bakit? Tama. Dahil dyan, may 2 piraso kang candy na maaaring magbigay sa'yo ng panghabang buhay na pagkikita ng iyong ngipin. Ngayon naman, sa salitang buhok, sino yung gustong sumagot? Rising! Tahimik. Walang nakakatawa doon. Kapag kayo ba nangyari sa inyo yun, pagtatawanan, gusto nyo rin na pagtatawanan kayo? Ano ang salita na yung isinulat, Rising? Sa palagay mo ba ang sulok ay katugmang salita ng salitang buhok? Tama. At dahil dyan, may 2 kang pirasong candy. Walang anuman, mga bata. Ngayon naman, palakpakan natin ang inyong mga sarili dahil tama ang inyong mga naging sagot. Ngayon naman ay pupunta tayo sa ating bagong tatalakayin. Ngayon naman ay kumpletuhin nyo ang pangungusap na ito. Batay sa mga natalakay natin ngayong hapon. Tungkol saan ba yung mga natalakay natin? Dito nyo malalaman at may sasagot kung ano yung mga natutunan nyo. Ngayon naman ay babasahin. Gusto kong sino ang gustong sumagot nito at bibigyan ko ng 5 piso. Kung sino ang makapagbigay ng tamang sagot sa 3 patlang na ito. Sige, sino yung gustong sumagot? Kasi, maaari ka bang tumayo at basahin ang pangungusap at kunan mo ng iyong sagot ang mga patlang? Batay sa ating napag-aaralan, ang magkatugma ay 2 parehas ng salita na Pakiulit nga, ano ang basa mo nito? pares. Ano yung binanggit mo kanina? Pares, hindi parehas. Sige, papatuloy mo. Pares ng salita na kung saan ay parehas lamang ng una at ngunit kasinig at kasinig ngunit iba-iba ang kahulugan. Tama. Ngayon naman ay gusto kong yung isinagot mo, nung binasa mo, pangungusap na ito ay isulat mo dito sa papel na ito.
Maraming salamat kasi. Tama ang iyong naging sagot. Batay sa ating napag-aaralan, ang magkatugma ay dalawang paris ng salita na kung saan ay parihas lamang ng una at huling katinig at patinig, ngunit magkaiba ang kahulugan. Yan yung mga natalakay natin ngayong hapon. Diba, Andrea Len? Tama ba ako o hindi? Tama. Ngayon naman, dahil natutunan nyo na kung ano yung magkatugmang salita, may masasagutan ako sa inyo ulit. Kumuha ng isang pirasong papel at sagutan nyo ang mga nakasulat dito. Yes po. Lalagyan ng sulat ang pangalan sa papel. Maaari nyo bang basahin ng panuto, mga bata? Piliin sa hanay B ang katugmang salita na sa hanay A. Piliin sa hanay B ang katugmang salita na nasa hanay A. May limang salita na nakasulat dito sa hanay A. Araw, lapis, ulan, misa, tala. At ang maaari niyong sagot ay makukuha niyo dito sa hanay B. Nakikinig ba, Alvin at Crisel? Ang mga salita na nakasulat sa hanay A ay ang sagot ay nandito sa hanay B. Pwede na kayong magsimula. Bibigyan ko kayo ng 15 minuto o 15 minutes sa pagsagot dahil mag-check ako ng iyong gawain kanina lang. Hindi na. Ilagay niyo na lang yung sagot. Sama kayo mga bata? Yes po, teacher. Ngayon naman ay gusto kong i-exchange nyo yung mga papel nyo para sa ating pag-check. Tapos na po ba mga bata? Ngayon naman, ano yun ang katugmang salita ng araw na nasa hanay B? Nakikinig ba mga bata? Yes, teacher. Ano yung tanong ko kung nakikinig kayo? Oh, yun yung sagot. Hindi kayo nakikinig sa akin eh. Kaya hindi nyo alam. Ngayon naman, gusto ko mag-focus kayo sa akin, makikinig para makasagot kayo kung ano yung tanong ko, ha? Ngayon naman ay, dito sa hanay A, nandito yung mga salita at sa hanay B, dito yung mga posibleng sagot na nandito sa hanay A. Ngayon naman, ano yung katugmang salita ng araw na nandito sa hanay B? Bahay. Ano? Bahaw. Tama! Number 2. Lapis. Matulis. Tama. Pangatlo, ulan. Buwan. Tama. Pang-apat, misa. Tasa. Tama. Pang-lima, tala. Bala. Tama. Sige, saulin niyo na sa namamayari ang sagutang papel.
Sino yung nakakuha ng perfect score? Wow, magaling mga bata. Ibig sabihin ay natutunan nyo at nakakaintindi kayo kung ano yung mga paksang tinatalakay natin ngayong hapon. Palakpakan naman natin ang ating mga sarili. At bago magtatapos ang ating klase ay gusto kong tumayo kayong lahat at hindi mo kayong sumayaw. Yes. 1, 2, 3, go! Itaas ang kamay, iwagay-way, ihawak sa balakang, igiling-giling. Wow, muna to. Palakpakan natin sa sarili mo kaya. Sa muli, ako si Teacher Aiza Quinto. Goodbye mga bata. Goodbye, teacher. Goodbye, classmates. Goodbye.